Di ko alam kung makita niyo 'tong basic or may mapulot pa kayo dito or sa iba advanced na. Pero we'll see. Clear na, clear. So this will be recorded and ma-upload to sa YouTube for next week. Clear ba? Wala bang background music? Wala ba kayong naririnig sa background? So ngayon, para sa mga gusto mag-start or sa mga nag start na or sa mga trader na talaga, ituturo ko pa rin to, baka may mapulot kayo. And kung ikaw wala ka pa talagang idea sa trading, so better intindihin mo lahat. Let's say for example, itong trading view, lahat ng nakasulat dyan, candlestick, later on, i-explain ko sa inyo yan. And yung basic, basta everyday lagi kami natututunan, kahit one topic a day lang. So hindi ako gabi-gabi nagtuturo, and madalang lang to. So pag nagturo ako, sana makinig kayo. So game? So since price action yung request ng community na topic ko ngayon, magi-start tayo sa candlestick. Kasi pag price action, ang titignan mo lang is yung candle. Okay? And yung movement niya. So, naka-prepare na yung mga slides ko dito. Yan. Ito yung for session 1, ito yung for session 2, and ito yung for session 3. Pero dito muna tayo magpo-focus sa session 1. Okay? Yung candlestick and yung placement nila. Pero bago nyo maintindihan to, punta muna tayo sa basic ng candlestick psychology. Sa candles, okay, ang pinapakita dito is green and red candle. So, for sure alam nyo na yan na pag green candle, bullish yan, pataas yung price kahit hindi nyo tinitignan sa chart. And pag red candle, seller yan or bearish, pababa yung price. Kahit hindi ka pumupunta sa chart. Ngayon, pareho lang tong may high. Ito yung high nila, nasa taas. Okay? Parehong high yan. Yan yung similarity ng candle. Pareho silang may high and pareho silang may low. Ito naman yung low nila. Ang pinagkaiba nitong candle na to is si green dito nag-open at dito siya nagko-close. Tapos naman si red dito siya nag-open sa taas and dito siya nagko-close. Okay. So dahil na-gets nyo na yan, open, close, kaya nyo makita si chart na ganito. Kahit all black yung chart or walang color, malalaman nyo sa galaw ng candle. Let's say for example, sabihin niya pag mabilis ako magturo. Mabilis kasi talaga ako Ayan, open, umakyat, nag-close. Anong color tong candle na to? Green. Okay, so yung close niya, sabi natin 1 hour yan. Nag-open ulit, umakyat, and nag-close. And so on. In short, mababasa niyo yung candlestick ng color black lang. And syempre, pag nag-open siya dyan, bumaba siya, automatic red yon. Kaya yung sa Telegram, kung nandun kayo, mapapansin mo yung sinabi niya na 138% yung CATI, tapos biglang bumagsak yung red candle. Ibig sabihin, yung chart na yon is nasa peak, tapos biglang 138%, pumupunta siya sa peak, tapos biglang bumilis yung bagsak. Okay? Doon yung makikita na yung candlestick niya nagpakita ng selling pressure without looking sa chart. Okay, balik tayo dito. So, gets na to? Basic lang to ha. Once matutunan nyo na tong candle na to, importante kasi malaman mo yung wick niya. Ito yung wick niya, yung shadow. Explain ko. Let's say for example, nag-open si candle dito. Green, umakyat. Tapos, bumaba yung candle. Let's say, lagyan na natin ng amount. $5. Ayan. Tapos, bumaba yung candle dito. Kunyari, pag itong candle na to, ito yung gumagalaw, yung volume. Pag bumaba yan sa opening price niya, magiging red tong candle na to. Gets? Ibig sabihin, nasa taas na yung open, nasa baba na yung short, magiging red siya. Pag bumaba siya sa opening price. Okay. Pero once na umakyat siya ulit, mag-iiwan yan ng wick or yung low niya. Ibig sabihin, yun yung lowest na inabot nung candle na yon. Okay? Bumaba siya dyan, tas yan yung lowest na inabot niya. So sabihin natin, bumaba siya sa $2.
Okay, so dahil umakyat siya ulit sa opening price, color green na ulit yung candle. And umakyat siya, sabihin natin sa $20. Okay? Pero bumaba siya sa 15. Mag-iiwan yun ng wick sa taas. Yan yung wick na nakikita nyo, shadow. $15. Okay. So yan yung tinatawag na OHLC. Open, high, low, and close. Saan nyo makikita yan? Ito yung gumagalaw na to. Yan. Kita nyo ba? Yan, yung info na yan. Yan yung O, open. H, high. L, low. Tapos C, yung close. Pag tinutok mo yung crosshair mo dito sa candle, makikita mo yung OHLC niya. So, sample. Itong candle na to. Yan. Tututok ko siya dyan ha. Yan. Makikita mo yung open, high, low, and close ng candle niya. Lilipat ko. Okay. So, gets? Ngayon, may tinatawag na isa to sa mga confirmations. Ang pinaka-powerful na confirmations, if you would ask me, candle. Kasi malalaman mo kung fake out siya, malalaman mo rin kung hindi. Yung OHLC para malaman mo kung ano yung high na inabot ng market, especially if you will target liquidity. Tapos, yung body, kung saan siya nag-open, lalo na sa Forex, yung mga opening day niya, tsaka yung closing day. May placement itong candle na to para malaman nyo for confirmation. Okay, so punta na tayo dito. So, kung mapapansin nyo, ito yung bullish candle. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, ito yung pinakamalakas. Second sa malakas. Third, parang neutral lang. 4, pahina siya ng pahina. Okay? Same thing dito. Pahina siya ng pahina. Ito yung 1, malakas sa seller. Second na malakas, tapos pahina ng pahina. So, isa to sa mga confirmation na pwede mong makita sa chart. The problem is, meron siyang placement kung saan mo siya makikita. And majority kasi nung nag-aaral ako, ang hinahanap lang kasi natin, di ba, yung nagwo-work sa market. Kung ano yung gumagana. Let's say, for example, ito, 1. Pag nakita mo yan sa support, ibig sabihin, malaking bullish reaction yan. Let's say, for example, bearish na ganyan, tapos nakita ka ng green na ganito. Ibig sabihin, change sentiment, nag-bullish na si market. Hinahanap natin yung nagwo-work. Pero iba rin yung effect pag hinanap mo yung hindi nagwo-work. Kasi pag hinanap mo yung hindi nagwo-work, makaka-adjust ka sa market. Or malalaman mo na hindi siya tradable. Okay? So, punta naman tayo sa placement. Pag sinabing placement, ibig sabihin, may location kung saan nakikita to. Dito na lang tayo. So, let's say for example, etong number 1, okay? May placement kung saan nyo makikita itong candle na to. Lagi nyo makikita yan sa support area or sa ilalim. Nandito siya. Yan. Nasa support, nasa demand, nasa discount, kung premium and discount yung strategy mo. Kung structure-based ka, nasa ilalim or lower structure. Mas high probability yung confluence niya doon or confirmation. So, yun na example ko kanina. If the market is going down, tapos sabihin natin sa higher time frame, nakakita ka ng ganyang candle, let's say sa 1 day or sa 1 week, then malaki yung probability na si market will go up. Okay? Again, probability pa lang din. So, kung sa ilalim mo rin nakita yung confirmation na ganito, yan, okay, which is indication din yan na si market is strong. Ibig sabihin, nireject siya sa area ng pababa. So, lagi niyong titignan kung saan yung placement nung hinahanap nyo. Okay ba? So, ang higher time frame, 1 hour pataas. Ang lower time frame, 1 hour pababa. Okay? So, continue.
what if pababa yung market at nakita mo, ito naman yung candle na pinakita niya. Okay. Color green. Pero maa-assume mo ba na si market is pataas? Yan yung sinasabi na um, yung market pwedeng hindi mag-work ng pataas. Bakit? Kasi nga, weak tong buyer na to. Itong itsura niya, yung number 5. Mahinang klase siya. Or in short, ano ba tawag doon? Unhealthy. Unhealthy yung candle. Kasi kung healthy yung candle at gusto niya mag-bullish, ito yung pinapakita niya. 1 or at least yung 2. Ay, 1 or yung 2. Yan. Ulit makikita nyo yan sa lower structure, discount, sa demand area, or sa support. Diyan nyo siya makikita. Punta naman tayo dito sa bearish. Siyempre, pag bearish yung number 1 niya, ibig sabihin, going to pababa. Makikita nyo yan sa vice versa, sa resistance, sa supply, sa premium, sa upper level ng structure. Mali. Lower structure tuloy. Di ko na edit. Sa upper level ng structure. If si market, let's say for example, punta tayo dito. And kunin natin yung 1 week. Ayan. Pag nagpapakita ng ganyan sa 1 week, ibig sabihin si market is nagbo-bullish yan sa lower time frame. Kasi this is 1 week candle. So, isa na to, tsaka isa na to. Sa 1 week, kala mo isang candle lang yan. Pero sa loob ng 15 minutes, lalo na pag scalper ka, si market is bullish talaga or going uptrend. So, tingnan natin sa 15 minutes. Ayan, nag-uptrending talaga yung market sa lower time frame. Yan, isang candle lang yun sa 1 week, pero uptrending na siya sa 30 minutes or sa lower time frame. That's why pag kumukuha tayo ng bias, galing talaga siya sa 1 week or sa 1 day or sa 4 hours, in short sa higher time frame. Paano mo naman makikita kung saan yung ganito mo, okay? Saan ba nakikita yung resistance, yung supply and demand, yung structure, premium and discount. Malalaman nyo na lang yan pag kayo is nag-i-structure na, yung per level. Let's say, for example, ito na. Sabihin natin dito yung demand and supply sa taas. So kung titignan nyo yung mga candles dito sa supply and strong yung supply niya, dito nyo dapat makikita, ito dapat yung makikita nyo. Yan. Either number 2 or number 1. Pwede rin yung number 3. Sa taas na area. Madalang nyo lang makikita to. Okay? Pag nakita nyo yan doon, it's either a form of manipulation or kasi pag nakita mo to, isipin mo, lilipad Parang ganito, number 2. Pero makikita mo lang doon, 3, 2, or 1. Dito sa area na yan. Okay? And ito yung example. Nung number 2. So, doon nyo siya makikita. Kung doon naman tayo dito sa demand, punta tayo sa demand, ang hahanapin mo doon is 1, 2, or 3. As confirmation lang, 1, 2, or 3. Isa pa lang yan sa confirmation. Okay? Yan. Number 3, number 1, number 1. And kumbaga binabasa mo yung candles based dito sa bullishness to bearishness. Doon mo siya nakikita. Binabasa mo yung candle. So, take note, wala tayong nilalagay dyan na change of character, break of structure, order block, fair value gap. Just by looking at the candle, malalaman mo if malakas ba yung bullish, strong ba, healthy ba, magpapatuloy ba yung uptrend, based dun sa nakita mo, lalo na higher time frame to. Okay? Ayan yung YouTube nasa taas. Kita nyo ba? Ito. Yan sa taas. Any question? So, huwag kayo malito dito. Wait lang. Strategy ko, physical touch. Hindi, joke lang. Wala akong specific strategy na ginagamit. Pag may nakita kang ganong candle sa lower time frame, 1 hour pababa,
Possible naman. Pero kasi pag 1 hour pababa, mahihina na yung reaction ng market. Kumbaga pag nagpakita siya ng ganitong candle na 1 sa demand, hindi siya ganun kalakas kasi nga nakita mo siya sa lower time frame. If scalping ka, ang magiging bias mo, let's say 1 hour, tapos bababa ka sa 15 minutes, tapos punta ka sa 5 minutes, ganon. So, wag kayo malito sa color. Kasi di ba 10 to, 10 tong number na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para hindi kayo malito, ibig sabihin, etong 1:23, 1, 2, or 3 yan. Strong yan na candle. Okay? Tapos, eto, neutral. Tapos, eto, weak. Okay? Kumbaga, dinivide mo na siya sa tatlo. Weak. Pero disclaimer kahit makita mo to sa higher time frame, tas nasa demand, pwede yan mag-turn upside down. Okay? Nag-update po ako ng time sa Telegram pag magla-live po ako. Last live ko, June pa ata. Okay, so bibigyan ko kayo ng magandang example. Let's say for example, ganito yung price. And sabihin natin ano to, demand or support. So most likely, pag support siya or demand, dapat ang hinahanap mo ganito. Pero the fact na si market is approaching palagi sa support at yung pinapakita niyang candle is ganito na, hindi mo na siya pwedeng ilong. Okay? Baka makita mo na dyan na next is yung momentum na color red. Ganito, pababa. So sa mga iba sa inyo nakakakilala sa akin, favorite ko tong picture na to. And inaaraw ko lang yan na ganito. Okay? Which is momentum na red pababa. Wait lang, babasa muna ako. Hindi tuwing Saturday, nag-update ako. Sample dito is, ano ba yung sample ko? Yung bong. Same picture. Ito, yan. Ayan. So, makikita nyo yung reaction ng price dito. Okay? So, ito yung example na coach, nagpakita naman ng ganito. Bullish siya na, 1 day. Hammer. Bullish siya, number 2. Bakit bumagsak pa rin yung price? So, dun nyo i-assess or ititignan na hindi lahat ng ganong scenario is mag-work. Kaya meron tayong ganito. Later, papakita ko sa inyo to. Kaya meron tayong candle combination or candle mat. Pag sinabing candle mat, kung titignan mo yung candle, okay, supposed to be after niya dito ng itong color green na yan, dapat may sumunod dyan na hammer. Sumunod dyan na 1 na color green. To make sure na strong nga yung pinapakita niya. Pero dahil sinundan siya ng color red, ibig sabihin, na-invalidate na yung strength nitong candle na to. I hope nasabi ko yun. Okay? So, hindi nyo lang titignan yung nag-work. Ang titignan nyo din is, paano kung hindi nag-work? Anong pwede mong gawin? And yan yung momentum na sinasabi ko. Kasi bakit may momentum na nangyayari dyan? Dahil, etong area na to is maraming buyer dyan. Gawin ko ng color green. Okay? Maraming buyer order dyan na lumalaban pataas. Pinush ng price. So, yung first push ng price, umabot dito. Bumaba ulit. Second push hanggang dito na lang. Third push hanggang dito na lang. And hindi na siya nakapush pataas. So, ibig sabihin, malakas talaga yung selling pressure sa area na to. Ganun yung siya titignan.
Welcome. So, any question dito? Bago kayo malito. 7:34 pa lang. Para ang bilis ko magsalita. Okay, so good question. Ilang candle dapat yung confirmation? So, sa candle kasi, hindi siya limited sa isang candle lang. Itong pinakita ko, puro isa lang yan eh. Puro isa lang yung candle. Let's say, ganyan. Yan, shooting star. Tapos pwedeng next pa dyan is ganito, another confirmation na candle yan. Okay? Minsan engulfing. And so, ito, papakita ko na sa inyo. May candle na single lang. I-type nyo lang yan, candlestick chart pattern. Marami pa yan ha, as in marami pa. Yan, bullish engulfing. Lahat, pag nakikita nyo yung ganito, yan, nag-i-indicate siya na bullish. Pero dapat sa higher time frame mo ito makikita para mas effective. Merong ganito, 3 white soldiers, tapos morning star, morning doji star. And bawat yan, merong specific na entry tsaka SL. Okay? So pag inaral nyo pa yan ng deeper. So marami pa to. Merong mga 4 combination, 5 combination. Pwede nyo ni-explore sa Google. So sagot tayo ng iba. How to mark support and demand. So pag may nakikita kayong ganitong ranging sa ilalim tapos iniwan ng price, that is your demand. Pag ito naman sa taas tapos iniwan ng price pababa, that is your supply. Okay? Ibig sabihin, may buying and selling na nangyayari dito. Nanalo lang is yung seller, kaya bumaba. Dito naman, may buying and selling na nangyayari, supply and demand. And nanalo is yung demand, so umakyat yung price. Ask ko lang po, mentor, paano malaman kung reverse trend na saan po nag- Nes, yung sa latest upload ko sa YouTube about directional bias, yon nakafocus yan sa reversal para malaman mo kung saan nagre-reverse yung trend. Basta higher time frame, maglagay ka ng support and resistance, effective yon. Okay, basta higher time frame. Doesn't matter kung 4 hours, 2 hours, 1 day, 1 week. How demand becomes supply. So si demand, magiging supply siya. Let's say for example, ito. Yan. Demand to, di ba? Nakababa si price dito. Pag bumalik siya dyan, magiging supply siya. Okay? Kasi valid pa rin yung area na yan. Vice versa, ito. Pag bumaba dyan si price, pag bumalik siya dito, supply yan, magiging demand naman siya. Ang pinagkakaiba lang doon is yung price action. Itong price action. Kung nasan siya. Yung YouTube ko, ayan nasa taas. May nakikita ba kayo sa taas? Katabi ng follower goal. Lakihan ko ngayon. Meron sa YouTube, sir, foundational folder. For beginner. Cold Eyes, yung lot size sa crypto, meron dyan sa TikTok. Pag hindi mo mag-gets, message mo ako. Madali lang yan sa TikTok. Bro, ang bilis ng Nung nanguhula ako dati, ang taas ng win ito, nung natuto ko mag-trade. Yes, pag natuto ko mag-trading, marami ka na kasing kinoconsider, marami ka ng knowledge. Kaya hindi mo na alam kung ano yung tatama or ano yung mali. Sa dami ng inaaral mo. So wala ko specific strategy na ginagamit, nag-a-adjust lang ako sa market. Kung ano yung pinapakita niya, susunod lang ako. Friend ko to eh. Sige, thank you Donna. Yung playlist sa beginner foundational folder, andun po yun. Yes, bago yun, kaka-upload ko lang next. Directional bias. Hindi supply and demand yung strategy ka. Teka, Alma, wala na kayong question regarding dito? Anong name ko sa YouTube? Ito nasa taas. Minsan po kasi kita mo na baba tapos bigla.
Actually, nasa 1 to 2 trades lang ako per day. Minsan isa lang. Galing kasi ako sa 3 trades per week. Walang number kung kailan magre-react si market sa supply or demand, sa resistance or support. Kaya kailangan nyo mag-confirm sa tuwing pumupunta siya sa dito. Okay? Kasi ang tawag dito is POI. Wala akong specific na strategy na ginagamit. Let's say for example, ito. Support, demand, discount, tapos itong lower structure. POI tawag dyan. Ibig sabihin, dyan ka lang magte-trade. Dyan ka lang matitrigger mag-trade pag pumunta siya sa area mo. So let's say, sample natin si Bonk. Andito yung, for example lang andito yung demand mo, tapos andito yung supply mo. Ibig sabihin, hindi ka magte-trade kasi nga si market nandito pa siya. Magte-trade ka lang pag ito, pumunta siya dito sa demand. So anong gagawin mo? Maghahanap ka ng confirmation. Kung price action ka, hanapin mo itong mga candlestick confirmation. Kung indicators ka, maghanap ka ng indicator. Kung SMC ka, hanapin mo yung change of character, break of structure. Kung liquidity ka, hanapin mo yung last liquidity sweep, and so on. Diyan ka mismo magko-confirm sa area na yan. And kaya ka bababa sa lower time frame para mag-confirm kung ano yung ginagawa ng market. So let's say may 5 criteria ka para mag-confirm and hindi nag-work yung 3. Ibig sabihin, hindi siya pasado sa criteria mo. Dapat hindi mo na yung tinitake. Yes, chalk means change of character. Clear ba? Yes, may invalidate yung mismong criteria mo pag hindi niya ginawa. Ayun, tanong ni Mia, what's your personal criteria? Okay, dahil wala akong strategy na nire-respect or religiously na ginagamit, yung ginagawa ko is nakaka-adjust ako ng mabilisan sa market. Mapapanood niyo sa YouTube kung paano ako nag-a-adjust ng live trade. Let's say for example, dito ina-expect ko is ganito. Let's say ganito ina-expect. Let's say ganito ina-expect ko. Top, baba, ganyan. Pag hindi niya ginawa yan, may plan B ako, may plan C, may plan D, ganon. Makaka-adjust ka sa market kasi hindi ka limited sa ganitong picture. That's why wala akong specific strategy na ginagamit. Paano naman tong ICT strategy? Depende sa'yo kung ano yung confluence mo sa ICT. Like, ikaw makakaalam nun. Yes, indication mo yan kung saan ka magta-trade. Punta ka lang sa settings QBC, tas makikita mo yung demo account doon. That's why, hindi, iba-iba. That's why, kahit na anong strategy na pinagsasabi nyo dyan, ICT, ano ba ba? Ano mga strategy nyo? Sige, sabihin. Soon, QBC. I'll try my best. It's 1 day time frame. Ano yung mga strategy nyo? Let's say, for example, support and resistance, gamitin natin. Okay, resistance, tapos ito is support. So, andito si price. Ita-trade mo lang siya pag bumaba siya dito or pag umakyat siya dito. Diyan ka lang magko-confirm. Pero marami kasing trader na hindi sila limited sa market condition. Let's say for example ako, kaya ko i-trade to na hindi siya pumupunta dito or dito sa taas. Experience yon, experience. Kung tinrade ko yan, natalo, okay lang din, edi panibagong experience. Yon. Maraming trader na hindi limited sa market condition. So kaya nila i-trade yan dyan,
instant kahit hindi pa siya bumababa. Parang yung Cathy, na-trade ko agad. Narinig ko lang yung news. Yes, this is crypto. Coach, anong strat madalas pinapakita ng market? SNR. Laging may SNR sa market. Basta ko wala akong strategy, pero pag may nakita ko opportunity na, yes. Ako wala akong specific strategy talaga. Wala pa akong tutorial sa Forex eh. Baka soon. Best TF to entry? Depende Ako 5 minutes. So let's say for example, nag-plot ka ng support. Ito, resistance and support. I-assume mo na maraming trader na napapasok dyan. So instead na pumasok ka dyan sa line, i-advance mo dito sa ilalim. Kasi makikita mo yan as liquidity. Ganito yan Wait lang Let's say for example, ito. Resistance valid. Ganito position ng maraming trader. Yan, matatagtad yung SL nila dyan. Ganyan. So kung nag-short ka dyan, isa ka sa liquidity. Matatagtad yung SL nila dyan. Kaya instead na dapat magbabounce dito si market, tumatagos siya ng ganon, tas babalik siya sa baba. That's because punong-puno ng liquidity sa area na to. And ang nangyari, is sinip niya tong liquidity na to. So, edi sasabihin ng SMC trader na snipe entry kayo, mga SNR. Na snipe entry kayo dyan ng mga SMC kasi dyan sila pumapasok sa liquidity. That's how. Go, hindi ko pa kita. Okay. Coach, malaman ba kung expected ba din ba ang support or resistance? Yes, malalaman mo kung respected yung support or resistance sa higher time. Pag hindi siya respetuhin, ibig sabihin, tatagusin na siya. Tatagusin. Ito, let's say support, respected. Bababa na siyang ganon pag hindi na siya nirespect. Pero i-respect pa rin yan. Pag umakyat siya dito, magiging resistance na siya. Ang bilis ng chat box. Pasensya na sa mga hindi ko nababasa. So, ito. Ito ba yung gusto makita? Ano to hindi to kailangan i-memorize. Ano to, tinitingnan siya by heart. Kung may heart kayo. Meron ba kayong heart? Ano siya, hindi siya hinahanap. Let's say for example, morning doji star. Hahanapin ko siya dito sa ilalim. Uy, ito morning doji star. Ganyan, hahanapin mo siya. Hindi ganon. Pwede siyang makita by experience. Hindi to BTC, bonk to bonk. Sinample ko lang. Yes, mas effective to doon na makita sa higher time frame. Yung ganito, yan. Para malaman niya na si market is magbo-bullish. Sample tayo. Bigyan niyo ako ng coin. Hindi ako magti-TA pero ipapakita ko sa inyo yung ganong candle. Cathy, kasi tinrade ko to kahapon. Ito na example ng makikita mo siya sa higher time frame, 4 hours. Yan yung candle. Nag-iisang candle na bullish. O kahit ito yung candle niya, bullish pa din. 1 hour. Okay, makikita niyo to yan. Yan. Number 4. Sinundan ng 1. So bearish na ulit. Makikita niyo lang, wala tong exact na body type. 3. Tapos ito. 3. Tapos sinundan na ng healthy green candle. So makikita niyo yan pag bumabagsak siya sa POI mo ulit. Again, POI is this. Yes, nagko-Q&A na sila dito. Wala na ba kayong question dito? Make sure magets nyo to kasi pag pumasok tayo dito, medyo pa-advance na to tsaka dito. Bibigyan ko kayo ng isang example mamaya. Hold on. Yes, upload ko to sa YouTube. So, please show example po ng valid pullback. Structure, valid pullback. Let's say for example, ito yung high ng candle. Quick lang Let's say ito na yung next high. Okay? Ito yung valid pullback niya. Kasi bumaba na yung market galing dun sa high. So yung next na high na makikita mo, dapat lagpas na dito. So ito na yon. Okay? And pag akyat niya dyan, bumaba siya dito. So yan na yung next na valid pullback niya.
And tuloy ulit, taas, 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 taas. Dito na ulit. So, syempre, kailangan bumagsak siya. Yung lowest lang. Makikita nyo na to sa higher time frame. Then, kailangan lagpasan niya to para makonsider na valid yung high. Get ulit dito. Pullback ba to? Question, pullback to. Wala pong bayad sa GC. Nasa link po yung bio. Yes, pwede mag-join. Message niyo ako sa PM pag hindi kayo maka-join. Okay, hindi to valid pullback, 'di ba? Kasi inside nasa loob lang siya ng green candle. Galing niyo ah. Okay, so hindi siya valid pullback. Next niya is nandito na. So yun na agad yung structure nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kung ito yung high na nakikita mo na sa tingin mo resistance na siya or nasa supply, then hanapin mo yung confirmation na ganito or ganito pala, sorry. Yung bearish bago mo siya i-short. Pero hindi mo siya pwede i-short hanggang ilalim kasi nga uptrending yung market. So ang hinahanap mo is something like this, ganun. Again, mag-confirm kayo. May nananalo ba? Meron sir, may nananalo. So yun, punta na tayo dito sa last example natin. BTC to, di ba? Ayan, 77. Ano ba oras na? 8 p.m. Nacha-chart niya siya at the back of your head without looking sa chart. Okay? So, i-chart natin. 8 p.m. Sabi natin 8 p.m. na. Nasa 75K si BTC. Nandito. Okay? And bandang 8:05, umakyat siya ng 78K. So, in 5 minutes, umakyat siya ng 78K. Okay? Pasensya na. So, in 15 minutes, pumunta siya ng 80K. So, mahaba yan. 15 minutes. Then, 5 minutes, pumunta ng 82K. Bilis lang ulit, 5 minutes. 8:25, 82K. Then, 8:26, in just 1 minute, bumagsak siya ng 74K. Ganon. And in 2 minutes, 8:28, umakyat siya ng 77. 2 minutes. Yan. So, napansin nyo kung paano gumalaw yung chart sa time tsaka sa price niya. Nagets nyo ba? O inaaway nyo si Raymond? Si Raymond. So, ibig sabihin, itong umaakyat na to, yung pilit umaakyat, yung matagal na time na umaakyat is tayo yan. Tayo yan na humahabol sa chart. Tapos biglang may dump na ganito. Okay, nag-aantay lang ng right timing. O, tapos hahabulin ulit yan ng by the dip. Yung gumagayan, yung bibili yung dip. Okay, so hindi lahat ng time binibili yung dip. So yan, magigets nyo yan pag pumunta na kayo sa chart mismo. Yung price tsaka yung range ng inaabot niya. Magulat ka, ang tagal lang in-spend niyang pataas tapos ibabagsak lang siya ng ganon. In just 1 minute, bumagsak siya ng ganon. So that's the end of our session for today.
So sa next session, eto tayo. Time frame naman. Okay? So mag-update ako ulit pag hindi busy. Baka sa October na yun, no? Let's see. Update ako ulit. Anong wag pa? Pero end ko na yung yung recording. Yun na yun yung topic sa price action.